Maraming mga proyekto na tila sobrang imposible. Isang tulay na singhaba ng dagat, isang dam na kasing laki ng bundok, at mga tren na halos kasing bilis ng eroplano. Lahat ng ito ay hindi lang basta nagpapakita ng husay sa engineering, kundi tunay na magbabago sa takbo ng ating mundo. Ngunit gaano kaya kalaki ang kailangang pondo para dito? At sa video ngang ito ay iisa-isahin natin ang mga pinakamalaking engineering projects sa mundo. Pero bago yan ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 15, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Sa bansang Ethiopia ay may isang dambuhalang proyekto na naging simbolo ng kanilang pangarap na umasenso. Ito ang Grand Ethiopian Renaissance Dam na nakatayo sa Blue Nile River. Sinimulan itong gawin noong 2011 at mula noon ay naging isa sa pinakamalaking proyekto sa buong Afrika. Layunin nitong makagawa ng kuryente gamit ang tubig para makatulong sa mabilis na pag-unlad ng kanilang bayan. Kapag ganap nang natapos, kayang gumawa ng dam na ito ng higit sa 6,000 megawatts ng kuryente. Sapat ito para madoble ang kasalukuyang supply ng kuryente sa Ethiopia at para maging pangunahing tagapagbenta sila ng enerhiya sa East Africa. Ang dam ay may habang mahigit 1,800 meters at taas na 145 meters. Sa laki nito, makakakabuo ito ng reservoir na kayang maglaman ng 74 billion cubic meters ng tubig, isa sa pinakamalaking artificial reservoir sa buong Afrika. Ang pondong ginamit sa paggawa ng dam ay hindi galing sa utang mula sa ibang bansa. Ang pondo ay mula sa sariling mamamayan at pamahalaan ng Ethiopia. Para sa kanila, hindi lamang ito isang proyekto, kundi simbolo rin ng pagkakaisa at tiwala sa sariling kakayahan. Pero hindi lahat ay pabor dito. Ang Egypt at Sudan, na kapwa umaasa sa Nile River para sa kanilang tubig, ay nag-alala na baka mabawasan ang dumadaloy sa kanila lalo na kapag panahon ng tagtuyot. Dahil dito nagkaroon ng mga pag-uusap sa tulong ng iba't ibang bansa sa Afrika at ilang international groups. Pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na kasunduan. Sa kabila nito, unti-unti nang gumagana ang dam. Nakapagpaandar na ito ng ilang turbines na nagbibigay ng kuryente. Kapag natapos ng buo, inaasahan na 13 turbines ang sabay-sabay na tatakbo upang makapagbigay ng mas maraming enerhiya. Number 14, Fehmarn Belt Fixed Link. Sa ilalim ng Baltic Sea, kasalukuyang ginagawa ang isang napakalaking tunnel na tatawaging Fehmarn Belt Fixed Link. Layunin nitong pagdugtungin ang isla ng Lolland sa Denmark at ang isla ng Fehmarn sa Germany. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahabang immersed tunnel sa buong mundo. Ang haba ng tunnel ay halos 18 kilometers. Mayroon itong kalsada para sa mga sasakyan at riles para sa mga tren. Dahil dito, mas mapapabilis ang biyahe ng mga tao at mas magiging madali ang pagdadala ng mga produkto. Kapag natapos, ang biyahe mula Copenhagen hanggang Hamburg ay bababa mula halos 5 hours tungo sa mas mababa sa 3 hours. Para naman sa mga sasakyan, mababawasan ng halos 1 hour ang dating biyahe. Samantala, nagsimula ang construction noong 2021 matapos ang mahabang panahon ng pagpaplano at pag-uusap ng dalawang bansa. Ang gastos para rito ay tinatayang aabot ng mahigit 7.4 billion euros. Ang tunnel ay ginagawa gamit ang tinatawag na immersed tube method. Sa parang ito, gumagawa sila ng malalaking bahagi ng konkreto sa lupa. Palulutangin ito sa dagat, ilulubog sa hinukay na trench at saka pagdidikitin at tatatakan upang maging isang buo. Dagdag pa rito, ang disenyo ay binubuo ng 2 tubo para sa kalsada, 2 riles para sa tren at isang service passage. Sa ganitong plano, parehong pasahero at kargamento ang kayang dalhin ng mabilis at direkta. Mahalaga rin ito dahil hindi na maaapektuhan ng bagyo o masamang panahon ng biyahe. Kasama ang proyektong ito sa plano ng Europe na mas palakasin ang koneksyon ng mga bansa. Mas magiging malapit ang Scandinavia sa mainland Europe at mas mapapabilis ang kalakalan at paglalakbay. Number 13, Central Wan Chai Bypass. Matagal ng problema sa Hong Kong ang sobrang traffic lalo na sa northern part ng isla. Kaya ginawa ang Central Wan Chai Bypass, isang malaking proyekto na nagbigay ng malaking ginhawa sa mga motorista. Ang bypass ay isang expressway na may habang mahigit 4 kilometers. Karamihan sa bahagi nito ay nasa ilalim ng lupa at mayroong isang tunnel na halos 3 kilometro ang haba. Ang kalsadang ito ay may 6 na linya na sabay-sabay na pwedeng dumaanan ng libu-libong sasakyan kada oras.
Bago maitayo ang bypass, umaabot ng 30 minutes ang biyahe mula Central papunta sa silangan ng isla tuwing oras ng rush hour. Ngayon dahil sa bagong daan, bumaba ito sa 5 minuto lamang. Malaking tulong ito sa mga dati ng masisikip na kalsada gaya ng Harcourt Road at Gloucester Road na kilalang sanhi ng matinding traffic. Matagal ang naging proseso ng proyekto. Una itong iminungkahi noong dekada 1980s. Pero dahil sa mahabang planning at maraming sagabal, natuloy lang ang construction noong 2009. Pagkatapos ng ilang taon ng trabaho, nabuksan ito sa mga motorista noong buwan ng January 2019. Hindi lang bilis ng biyahe ang dala ng bypass. Mayroon din itong makabagong air purification system na kayang mag-alis ng halos 80% ng polusyon sa hangin sa loob ng tunnel. Dahil dito, mas malinis ang hangin at mas ligtas para sa mga dumadaan. Bukod pa rito, nakakatulong din itong makabawas ng halos 11,000 tons ng carbon dioxide bawat taon. Nakatumbas ng daan-daang libong puno ang itinanim. Number 12, California High-Speed Rail. Ang California High-Speed Rail ay isa sa pinakamalaking proyekto ng transportasyon sa buong Amerika ngayon. Ang plano nito ay pagdugtungin ang malalaking lungsod ng California gaya ng San Francisco at Los Angeles. At balak din itong palawakin papuntang Sacramento at San Diego. Ang mga tren dito ay inaasahang tatakbo ng hanggang 220 miles bawat oras na mas mabilis kaysa sa biyahe sa kotse o eroplano sa loob ng estado. Kaugnay nito, noong 2008, bumoto ang mga tao para aprubahan ang panukala na magsisimula ng pondo para sa proyekto. Pagkatapos noon, nabuo ang California High-Speed Rail Authority para mangasiwa sa construction. Nagsimula ang aktwal na pagtatayo noong 2015 sa Central Valley. Ang unang bahagi ay 171 miles mula Merced hanggang Bakersfield. Pinili ang bahaging ito dahil patag ang lupa at mas madaling gawin ang mga riles kumpara sa ibang lugar. Hinati ang proyekto sa iba't ibang bahagi para sabay-sabay na maitayo ang mga tulay, viaduct at kalsada na dadaanan ng tren. Pero hindi naging madali ang lahat. Lumaki ng husto ang gastos dahil sa inflation, problema sa pagbili ng lupa at komplikadong disenyo ng istruktura. Noong una, tinatayang $33 billion lang ang kabuuang halaga ng proyekto. Ngayon, umaabot na ito sa higit $100 billion. Ang pondo para dito ay galing sa kombinasyon ng state bonds, federal grants at bahagi ng kita mula sa carbon program ng California. Ngunit nakaharap din ito sa maraming legal na issue at matitinding pagtatalo sa politika dahil sa laki ng gastos at tagal ng construction. Number 11, Mumbai Trans-Harbor Link. Ang Mumbai Trans-Harbor Link ay isa sa pinakamalaking proyekto ng tulay sa buong India. Layunin nitong pagdugtungin ang lungsod ng Mumbai at ang Navi Mumbai na nasa kabila ng Thames Creek. Ang tulay na ito ay may habang mahigit 22 kilometers. Kaya ito ang magiging pinakamahabang tulay sa dagat sa buong bansa. Mayroon itong 6 na lanes kaya mas mabilis ang daloy ng sasakyan papunta at pabalik. Matagal na itong napag-usapan bago nagsimula ang aktwal na paggawa. Naisip na ang proyekto noong dekada 1960s pero hindi agad natuloy dahil sa kakulangan sa pondo at iba pang hadlang. Lumipas pa ang maraming taon bago ito sinimulan. At noong 2018 saka lang tuluyang nagsimula ang malaking construction. Malaki ang magiging epekto ng tulay na ito sa mga biyahero. Ang dating 2 oras na biyahe mula South Mumbai papuntang Navi Mumbai ay magiging 20 hanggang 30 minutes na lang. Dahil dito mas gagaan ng biyahe at mas makakabawas sa pagod ng mga tao. Bukod dito, mahalaga rin ang tulay dahil magkakaroon ito ng diretsong koneksyon papunta sa bagong ginagawa na paliparan sa Navi Mumbai. Makakatulong ito para mas dumali ang biyahe ng mga pasahero at ng mga negosyo. Ginamit sa paggawa ng tulay ang mga makabagong paraan para masigurong tatagal ito sa dagat. Pinagsama ang mga parte sa lupa at dagat at idinugtong sa mga pangunahing highway sa magkabilang dulo. Pero hindi rin nakalimutan ang kalikasan. Inayos ang ruta ng tulay para hindi makasira sa tirahan ng mga ibon gaya ng mga flamingo at ng mga migratory birds. Number 10, Gordie Howe International Bridge. Sa pagitan ng Detroit sa Michigan at Windsor sa Ontario, may isang malaking proyekto na unti-unting nabubuo. Ito ang Gordie Howe International Bridge, isang tulay na tatawid sa ibabaw ng Detroit River. Pinangalanan ito sa isang sikat na Canadian hockey player. Pero higit pa sa pangalan, ang tulay na ito ay simbolo ng mas malakas na koneksyon ng Canada at Estados Unidos. Sinimulan ng construction noong 2018.
Pinapangasiwaan ito ng pamahalaan ng Canada at ginagawa kasama ang ilang pribadong grupo. Hindi lang ito basta tulay dahil may kasama rin itong mga pasilidad sa border at mga bagong kalsada na dudugtong sa Ontario Highway 401 at Michigan Interstate 75. Mahalaga ang proyektong ito dahil halos 25% ng kalakalan sa pagitan ng Canada at Estados Unidos ay dumadaan sa rutang ito. Bawat taon, napakalaking halaga ng produkto ang pumapasok at lumalabas dito. Ang luma at makitid na Ambassador Bridge na itinayo pa noong 1929 ay hindi na sapat, kaya kailangan ng mas bago at mas maluwag na daan. Ang disenyo ng tulay ay cable-stayed. Dalawang higanteng pylon ang itinayo na may taas na higit 220 meters. Ang pinakaspan ay nasa 853 meters at ang kabuuang haba ay higit 2.5 kilometers. Kapag natapos na, ito ang isa sa pinakamahabang cable-stayed bridge sa buong Western Hemisphere. Gayun din may 6 na linya ang tulay para sa mga sasakyan. Mayroon ding espasyo na walang bayad para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Number 9, Sydney Metro. Ang Sydney Metro ang pinakamalaki at pinakaimportanteng proyekto ng public transportation sa buong Australia. Isa rin itong unang rapid transit system sa bansa na kayang tumakbo ng walang driver. Kapag tuluyang natapos, magkakaroon ito ng 4 na linya na may 46 stations at mahigit 113 kilometers ng riles. Layunin nitong paikliin ang oras ng biyahe, bawasan ang siksikan sa kasalukuyang tren at matulungan ang mabilis na pagdami ng tao sa lungsod. Noong May 2019, binuksan ang unang bahagi ng proyekto na tinawag na Metro Northwest. Dugtong ito mula Rousey Hill hanggang Chatswood at may 13 stations. Dito rin matatagpuan ang pinakamahabang tunnel ng tren sa Australia na may higit 15 kilometers ang haba. Ito ang nagsilbing simula ng malaking pagbabago sa transportasyon ng Sydney. Kasunod nito, ginagawa naman ngayon ng Sydney Metro City and Southwest. Pinalalawak nito ang linya mula Chatswood, dadaan sa ilalim ng Sydney Harbour at sa sentro ng lungsod at aabot hanggang Bankstown sa southwest. Kabilang dito ang paggawa ng 2 tunnel na may mahigit 15 kilometers ang haba na isa sa pinakamahirap na trabaho sa kasaysayan ng construction sa bansa. Kasama rin ang pagtatayo ng mga bagong estasyon tulad ng Barangaroo, Pitt Street at Waterloo na idinisenyo para madaling kumonekta sa ibang uri ng transportasyon. Number 8, Hinkley Point C Nuclear Power Station. Sa kanlurang bahagi ng England, sa tabi ng Somerset Coast, ay may isang napakalaking proyekto na kasalukuyang ginagawa. Ito ang Hinkley Point C Nuclear Power Station. Isa itong makabagong planta na itinatayo matapos ang mahigit 2 dekada na walang bagong nuclear plant sa United Kingdom. Ang proyektong ito ay may 2 European pressurized reactors. Kapag natapos, kaya nitong gumawa ng 3,000 at 200 megawatts ng kuryente. Sapat ito para mag-supply ng kuryente sa 6 na milyong bahay o halos 30% ng pangangailangan ng buong bansa. Bukod pa rito, malaki ang maitutulong ng planta para mabawasan ang usok at polusyon na galing sa ibang uri ng enerhiya. Isa rin itong mahalagang hakbang para maabot ang net zero emissions pagsapit ng 2050. Samantala, matagal na itong pinagplanuhan at sinuri bago tuluyang nagsimula ang construction noong 2016. Malawak ang lugar at komplikado ang paggawa, lalo na dahil kailangan ng malaking sistema ng tubig galing sa Bristol Channel para mapalamig ang planta. Dahil dito, nagsagawa sila ng ilan sa pinakamalaking tunneling works sa lugar na yun. Subalit hindi naging madali ang lahat. Ang inisyal na plano ay aabot lamang sa 18 billion pounds ang gastos. Ngunit dahil sa inflation at sa hirap ng construction ng ganitong klase ng reaktor, tumaas ito at umabot na sa higit 32 billion pounds. Number 7, Jakarta-Bandung High-Speed Railway. Isa sa pinakamalaking proyekto ng Indonesia ay ang paggawa ng unang mabilis na tren sa buong Southeast Asia. Tinawag itong Whoosh. Ang tren na ito ay nag-uugnay sa kabisera na Jakarta at sa lungsod ng Bandung sa West Java. Kung dati ay 3 oras ang biyahe sakay ng kotse, ngayon ay halos 40 minutes na lang ito. Nagsimula ang proyekto noong 2016. Ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan ng Indonesia at ilang kasosyo mula sa China. Gumamit sila ng modernong tren na kayang tumakbo ng hanggang 350 kilometers bawat oras. Dahil sa mataas at magulong lupa ng West Java, kinailangan gumawa ng 13 tunnels
at ilang mataas na daanan para hindi maantala ang ruta. Gumawa rin sila ng paraan para mas maging ligtas ang tren kung sakaling magkaroon ng lindol. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagkuha ng lupa dahil maraming tao ang nakatira sa lugar na dadaanan ng linya. Ito ang nagdulot ng maraming pagkaantala at dagdag gastos, kasama pa ang epekto ng pandemya. Samantala, noong una tinatayang aabot lang sa halos 5 bilyon at kalahating dolyar ang gastos. Pero habang tumatagal, umabot ito sa mahigit $7 billion. Dahil dito, maraming nagtanong kung sulit ba talaga ang ganito kalaking proyekto. Pero ayon sa mga sumusuporta, mas malaki ang maibibigay nitong tulong sa ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. At noon nga ang kalagitnaan ng 2023, sinimulan ng trial runs ng tren. At matapos ang isang taon, tuluyan na itong binuksan para sa publiko. Number 6, Istanbul Canal. Ang Istanbul Canal ay isa sa pinakamalaking proyekto na binalak ng Turkey. Ito ay isang planong kanal na gagawin upang pagdugtungin ang Black Sea at ang Sea of Marmara. Madalas itong tawagin bilang ikalawang Bosphorus dahil layunin nitong maging karagdagang daanan ng mga barko. Balak gawin ng kanal na may habang halos 45 kilometers, width na 275 meters at lalim na 21 meters. Ang ruta nito ay sa European side ng Istanbul, magsisimula malapit sa Durusu sa baybayin ng Black Sea at matatapos sa Sea of Marmara. Unang ipinahayag ang proyekto noong 2011 bilang bahagi ng tinatawag na Vision 2023. Ang pangunahing layunin ay bawasan ng traffic sa Bosphorus Strait, bigyan ng mas ligtas na ruta ang mga barkong may kargang delikadong materyales at makalikha ng dagdag na kita mula sa transit fees. Bukod dito, inaasahan din na makapagbibigay ito ng libu-libong trabaho sa panahon ng construction at makakatulong sa paglago ng ekonomiya. Kaugnay nito, noong 2021, nagsimula ang ilang paghahanda tulad ng paggawa ng mga kalsada. Pero hindi agad nasundan ng malakihang paghuhukay dahil sa problema sa pondo. Ayon sa mga pagtataya, aabutin ng higit sa $15 billion ang kabuuang gastos. Inaasahan na manggagaling ito sa kombinasyon ng pampublikong pondo at tulong mula sa mga foreign partners. Number 5, Crossrail Elizabeth Line. Ang Elizabeth Line na dati ay tinatawag na Crossrail Project ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang proyekto ng tren sa buong Europe. Layunin nitong gawing mas mabilis at mas maginhawa ang pagbiyahe ng mga tao sa London at mga kalapit na lugar. Ang haba ng buong linya ay umabot ng 118 kilometers. Nagsisimula ito sa Reading at Heathrow sa kanluran, dumadaan sa ilalim ng Central London at papunta hanggang Shenfield at Abbey Wood sa silangan. Sa kabuuan, nasa 42 kilometers ang mga bagong tunnel na ginawa sa ilalim ng lungsod, kaya ito ay isa sa pinakamalaking tunneling projects na natapos sa United Kingdom. At noong 2007, opisyal na inaprubahan ang proyekto at sinimulan ng construction noong 2009. Isa sa pinakamahirap na parte ay ang paggawa ng mga bagong underground stations sa masisikip na lugar gaya ng Tottenham Court Road, Farringdon at Canary Wharf. Kinailangan ng maingat na plano para hindi maapektuhan ang mga gusali at istruktura na nasa paligid. Unti-unti itong binuksan sa publiko simula May 2022 at tuluyang naging buo ang serbisyo noong 2023. Gayun din naman, malaki ang naidulot nitong pagbabago sa pagbiyahe ng mga tao. Kung dati ay mahigit 30 minutes ang biyahe mula Paddington papuntang Canary Wharf, ngayon ay halos 18 minutes na lang. Dinisenyo ang linya para makapagsakay ng hanggang 200 milyon na pasahero bawat taon. Number 4, NEOM. Sa hilagang kanluran ng Saudi Arabia, malapit sa Red Sea ay may isang napakalaking proyekto na tinatawag na NEOM. Isa itong mega city na nagkakahalaga ng halos $500 billion. Bahagi ito ng Vision 2030 plan ng bansa para hindi lang sila nakaasa sa langis. Ang lawak ng lugar ay umaabot ng 26,000 square kilometers, halos kasing laki ng Albania. Pinakapopular na bahagi ng NEOM ang The Line. Isa itong mahabang lungsod na may habang 170 kilometers at dinisenyo para tirhan ng hanggang 9 milyon na tao. Ang konsepto nito ay simple. Lahat ng kailangan ng tao ay malapit lang at pwedeng lakarin sa loob ng 5 minutes. Walang kotse, walang tradisyonal na kalsada at lahat ay gagana gamit ang renewable energy at artificial intelligence.
Mayroon ding Oxagon, isang industrial city na nakalutang sa dagat. Layunin nito na maging sentro ng malinis at modernong paggawa. Bukod sa mga pabrika, magkakaroon din dito ng mga tirahan, paaralan, health centers at mga tindahan. Para itong isang buong komunidad na nakahiwalay pero self-sustained. Sa kabundukan naman matatagpuan ang Trojena. Dito gagawin ng kakaibang ski resort sa gitna ng disyerto. Magkakaroon ng winter sports, hiking, wellness facilities at iba pang outdoor activities. Target nitong makaakit ng 70,000 na bisita taon-taon at tirahan para sa 7,000 na tao bago sumapit ang 2030. Number 3. China's high-speed rail expansion. Ang China ngayon ang may pinakamalaking high-speed rail system sa buong mundo. Pagsapit ng 2025, umabot na sa higit 42,000 kilometers ang haba ng kanilang mga linya. Ibig sabihin, hawak nila ang mahigit 2/3 ng kabuuang high-speed rail network sa buong mundo. Ngunit hindi pa sila titigil. Plano ng gobyerno na palawakin ito hanggang 50,000 kilometers bago dumating ang 2035. Nagsimula ang ideyang ito noong early 2000s. Dahil sa mabilis na paglaki ng ekonomiya at mga lungsod, hindi na kaya ng mga dating tren ang dami ng pasahero. Kaya noong 2008, binuksan ang unang modernong high-speed line na nagdugtong sa Beijing at Tianjin. Simula noon, tuloy-tuloy na ang paggawa ng mas maraming linya. Kasama sa plano ang tinatawag na 8 vertical at 8 horizontal na layout. Ibig sabihin, may 8 north-south at 8 east-west na linya na bumubuo ng isang malaking grid. Dahil dito, halos lahat ng malalaking lungsod na may populasyong lampas kalahating milyon ay magkakakonekta na sa pamamagitan ng high-speed rail. Ngunit hindi madaling gawin ang ganitong proyekto. Halos 80% ng buong linya ay itinayo bilang elevated tracks o tunnels. Ginawa ito para manatiling mabilis ang biyahe kahit dumadaan sa mga bundok, sakahan at mataong lugar. Ang mga tren na tinatawag na Foxing Series ay gawa mismo sa China, kaya nilang tumakbo ng hanggang 350 kilometers per hour. Number 2, Dubai Creek Tower. Ang Dubai Creek Tower ay isa sa pinakamalaking proyekto na binalak sa kasaysayan ng Dubai. Ang plano ay higitan pa nito ang Burj Khalifa at magbigay ng bagong itsura sa lungsod. Matatagpuan ito sa Dubai Creek Harbor, malapit sa historical Dubai Creek. Unang ipinakilala ang proyekto noong 2016 ng MAR Properties at simula noon, naging simbolo ito ng matinding pangarap ng Dubai na palaging umangat sa larangan ng modernong gusali. Ang disenyo ng tore ay gawa ng kilalang architect na si Santiago Calatrava. Inspired ito sa anyo ng isang bulaklak na lili. Sa gitna ay isang mataas at payat na spire na susuportahan ng malalaking kable na nakakabit sa lupa. Ang disenyo ay parang pinaghalo ang makabagong teknolohiya at tradisyon ng kultura ng rehiyon. Bukod dito, balak lagyan ng iba't ibang viewing decks ang tore kung saan makikita ang kabuuan ng Dubai, ang Arabian Gulf at ang malawak na disyerto. Pinakamahalaga rito ang tinatawag na Pinnacle Room, isang bilog na lugar na may sahig na gawa sa salamin at may view na umiikot. Meron din itong mga restaurant at lugar para sa mga events. Pero ang pangunahing layunin ng gusali ay maging simbolo ng lungsod at hindi para maging opisina. Subalit napakalaki rin ng hamon sa engineering ng proyektong ito. Ang pundasyon ay binuo gamit ang napakalalim na piles, isa sa pinakamahaba na kailanman ginawa, para maging matibay kahit nasa ilalim ng buhangin ng disyerto. Gumagamit din ito ng makabagong sistema ng mga steel cable para maging matatag laban sa lindol at malakas na hangin. Ayon sa mga pagtatansya, aabot ang gastos nito sa ilang bilyong dolyar, kapareho ng ibang dambuhalang proyekto sa mundo. Number 1, Brenner Base Tunnel. Isa sa pinakamalaking proyekto sa Europe ngayon ay ang Brenner Base Tunnel. Kapag natapos ito, magiging pinakamahabang underground railway tunnel sa buong mundo. Abot ito ng halos 64 kilometers sa ilalim ng Eastern Alps. Ang tunnel ay magdudugtong sa Innsbruck sa Austria at Forteza sa Italy. Ito rin ang magiging mahalagang bahagi ng Scandinavian-Mediterranean Corridor na nagsisilbing pangunahing ruta sa kontinente. Sa mahabang panahon, ang Brenner Pass ang naging daanan ng tao at kalakalan mula Central Europe papunta sa Southern Europe. Sa ngayon, milyon-milyong sasakyan at truck ang dumadaan dito bawat taon. Dahil dito, nagiging sobrang traffic at malaki ang nagiging polusyon. Ang lumang riles na itinayo pa noong 19th century ay may matataas na bahagi at matutulis na kurba. Dahil dito mabagal ang tren at hindi ito nakakasabay sa transportasyon sa kalsada.
Ang Brenner Base Tunnel ang sagot sa problemang ito. Sa bagong ruta sa ilalim ng bundok, halos pantay ang antas ng daan kaya mas mabilis at mas efficient. Ang biyahe mula Innsbruck hanggang Fortesa na dating umaabot ng halos 80 minutes ay magiging 25 minutes na lang.